Pumunta kami sa South Cotabato para bisitahin ang nanay ni King Kong. Konnichiwa, Jana des. Welcome to another Ganap with me dito sa Pinas. Today is August 28, 2024. Second day nga simula nung pumunta kami dito sa Maitum. Hindi na nga muna ako nakapag-vlog nung August 27 kasi nagpahinga na lang muna kami ni King Kong. Dito pala kami mag-i-stay kina Auntie Tess, tita niya at ninang na din namin sa kasal. Kasi ang mama ni King Kong ay nagstay na dun sa farm nila sa bundok. Masyadong malayo na ngayon kaya buti na lang pinagstay na kami dito ni Auntie Tess. Thank you so much po. Kung napapansin nyo ay busy-busy nga dito si Auntie Tess kasi ito ay kitchen nila sa kanilang karinderya or eatery. At kung taga Maitum ka, for sure alam mo yung Daginot Food Hub. Dito po kami nag-i-stay ni King Kong. First time kong na-meet itong panganay na anak ni Auntie Tess na si Ate Goldie. Inaasar nga ako ni King Kong dito, pang-abala daw ako sa kitchen. Mga past 8 na nga kami nagising nito at dito pala kami nag-i-stay sa kwarto ni Ate Goldie. Buti na lang pinahiram niya. Siya yung na-evict. Sorry na Ate Goldie. Pagbaba pala pamula dito ay kitchen na agad tapos karinderya na nila. Hindi talaga ako magugutom dito kasi grabe maghain ng pagkain. Breakfast pa lang to guys. Heavy meal na. Ay baka nga di nyo na ako makilala pagbalik ko ng karinderya. Sobrang lusog ko na ngayon. Eto pala yung buong karinderya nila. Auntie Tess, malawak siya at maganda yung team. At pansin ko madami din talagang kumakain dito at dinadayo pamula breakfast hanggang lunch. At ngayon nga namin masusubukan itong crab paste na nabili namin sa Pia's Cravings from Lance. Dahil nga hindi naman basta-basta makukuha ang crab paste, eto na, meron na silang binebentang mabilis makain. Pwede nyo na nga din tong iulam at masarap din talaga. Kanin at ito lang pwede na. Shoutout po sa Pia's Cravings at syempre tinikban ni King Kong at ni Ate Goldie at nandito din pala yung isang kaibigan ni King Kong na si Cyrus. Isa nga daw to sa kababata ni King Kong dito sa Maitum. Eto nga't may dala-dala pa si King Kong na sticker tatot pinapili pa niya para kunwari sila ay astig. Char. Pagkatapos niyang kumain ay nagpaalam na nga muna siya kasi magpe-prepare din siya at sasama siya sa pupuntahan namin today. Uy hala, hindi pa ako nakontento dun sa breakfast ko kasi parang kulang kapag di ako nakapagkape. Tapos, pinatikim nga nila sa akin itong biko nila dito na sobrang sarap. Parang mas gusto ko to kaysa sa biko dun sa amin sa Quezon kasi matamis lang. Ito, medyo maalat na matamis. Pinakilala na din sa akin ni King Kong isa pa ang uncle niya na kapatid naman ni Mama Arlene at Auntie Tess. Maya-maya nga ay gumayak na nga ako kasi daw kami matutulog ng isang gabi. Dinala ko na nga din itong libro kasi sabi walang signal dun. Tingnan nyo nga naman at nakakabit na sa braso ni King Kong ang kanyang sticker tattoo. Good for ilang days kaya to. Nagpaalam na nga kami kay Auntie Tess at sa kanyang mga angels sa kusina. At hindi lang pala si Cyrus ang kasama namin today kasi pati yung ibang mga kaibigan niya na taga dito sa Maitum at dito lang malapit, mga kababata niya ay kasama din namin. Simula nga kasi nung nag-Japan kami 6 years ago, ay pangalawang beses pa nga lang niya nakakapagbakasyon dito sa Pilipinas. Kaya naman sabik na sabik talaga sa mga kaibigan at magbanding. Bago pala kami dumiretso, dumaan muna kami dito sa palengke. Dito daw kasi sila nakatira noon. Pinakilala niya ako sa mga auntie at uncle at syempre nag-bless naman tayo. At dito daw siya nag-aral noon sa Malalag National High School. Dito lang din sa Maitum pero palipat-lipat daw siya ng school noon. Nakakamiss nga din bumiyahe sa probinsya at sabi nga ni King Kong itong pupuntahan namin ay malayo daw talaga at paakyat. Literal na tuktok ng bundok daw talaga yung pupuntahan namin today. Dumaan din pala muna kami dito sa kanyang lola sa side ng kanyang papa sa Likin family. Tumira din daw sila dito noon at pinakilala niya ako sa kanyang lola, si Lola Balbina. Sabi ni King Kong napakapayak daw talaga ng buhay nila noon dito. Ang dami nga din niya kunikwento sa akin tungkol kay Lola at sa mga karanasan niya noong bata siya. Nakakatuwa nga't kahit maedad na napakalakas pa rin ni Lola. Ako kasi sa ngayon wala nang lolo't lola sa both sides. Kaya ngayon meron na din akong Lola Balbina. Sinabi na din namin sa kanya na magkaka-baby girl na din kami soon. Bale, apo niya na nga ito sa tuhod, tama diba? Na-meet ko din dito ang isa pa niyang uncle. At sabi nga namin, babalik kami ulit bago kami umalis dito sa Mindanao. Andito din ang kanya iba pang mga pinsan at tita. Medyo nagkwentuhan lang sila saglit at binibigyan pa nga kami nitong lansones. Tag lansones pala ngayon no, kada pupuntahan na lang namin binibigyan kami ng lansones. Ang tamis ng lansones dito sa Mindanao, promise. At saka ang lalaki. Doon kasi sa amin sa Quezon, bibihira yung matatamis na lansones at saka yung malalaki. Maya-maya nga nagpaalam na kami kasi medyo matagal pa nga daw yung biyahe. Pero nag-take out ako ng lansones. Sinearch ko naman sa Google, pwede daw naman sa buntis ang lansones. Unless kung meron kang UTI, hindi daw to maganda na madami kang kakainin. At thank God, so far wala naman akong UTI. Yun nga din daw usually ang nagiging problema ng mga buntis. Delikado nga daw kapag malala ang UTI kasi pwede nitong ilabas ang bata ng maaga. Mga ilang oras pa nga kami bumiyahe, paakyat, pababa. Nakasalubong na nga namin ang kanyang bunsong kapatid na si John at nag-stop over muna kami dito sa karinderya ng Kuya JL niya, yung panganay niyang kapatid.
Dito na pala kami kumain ng lunch at nagpahinga na din ng konti. Talaga namang very newlywed. Ang pupuntahan pala namin na place ay Ned. Hindi ko din alam kung bakit Ned. Ito daw ay part na nga ng South Cotabato. Pagkatapos namin kumain, nagsara na nga ng tindahan itong si Kuya JL at sinabayan na kami papunta dun sa bahay. Ito na nga yung part ng biyahe na medyo mahirap na talaga kasi super paakyat na siya. Mabato na din yung daan kasi kapag umuulan daw at paglupa lang ay maputik. Medyo malamig na din ang klima dito kasi nga nasa tuktok na tayo ng bundok at nandito din yung mga plantation ng mga saging. Etong saging na to nga yung mga export quality na saging sa ibang bansa as in. At sa part na to ay di na nga kakayanin ng kotse ni King Kong kaya naglakad na lang kami habang kumakain ng maruya. Bumili pala nito si King Kong sa palengke bago nga umalis. At simula nung natikman ko to dito ay palagi na ako nagpapabili kay King Kong. Saging yata yung pinaglilihihan ko, King Kong talaga. At finally, touchdown. Dito na nga nakatira ang nanay ni King Kong, si Mama Arlene at si Uncle at ang kanilang napakadaming aso. Yung bunso niyang kapatid na si Junjun ay dito din pero since napasok nga siya sa school, dun siya sa may karinderya nag-stay daw. Sa may sentro. Napaka-cute nga ng aso na to, nalimutan ko ng pangalan. Ito nga daw ay aso nung kapatid na babae ni King Kong. Kaso nasa Laguna ngayon kaya naiwan dito. Ang nakaka-amaze nito ay nagdadala siya ng gift, dahon. Kapag nga daw nahingi ng food or nagpapapet itong aso na to, nagdadala siya ng dahon or gift. May ilang beses nga siyang lumapit at may daladalang dahon talaga. Dahil nga napagod ako sa biyahe, kahit di naman ako yung nagdadrive, napapagod pa rin ako. Nagpahinga lang muna ako dito sa duyan at actually nakatulog talaga ako nung mga time na to at hinayaan ko na si King Kong. Alam nyo naman, kapag nagkakita-kita mga barkada, siguradong inuman na yung kasunod nila. Palaging sinasabi nga sa akin ni King Kong na maganda daw ang sunset dito, kaya ginising niya talaga ako para ipakita to. Pati nga yung mga barkada niya ay tuwang-tuwa at nagpicturan talaga kami dito. Napaka-aliwalas at saka malamig ang klima. Kung mapapansin nyo nga, hindi nga talaga nagbibiro si King Kong. Nasa may tuktok nga talaga kami. Yung nasa may bandang baba nitong lupa na to, ayun yung farm na tinataniman nila mama. Di ko alam kung lasing na sila or normal pa ba nila to? Char. Bigla-bigla na nga lang nagkaka-drone dito at tawang-tawa mga uncle. Char. Lalo na nga tong si Uncle King Kong. Before nga mag-dinner, nakita ko na naman tong aso na to. May dala-dala na namang gift. Feeling niya siguro pambayad niya yung gift para bigyan siya ng foods. Ang cute no? Kinabukasan naman, mga aso din ang sumalubong sa akin pagising ko. Maaga nga ako natulog kasi nga wala namang wifi dito at di ako madidistract. Tulog agad. Gusto ko nga sanang bumaba at tingnan yung taniman nila mama. Kaso nga ay buntis ako at baka ako'y madulas. Kaya dito na nga lang ako sa gilid at magbe-breakfast katabi tong aso. Nung huling uwi ni King Kong last 2 years ago, once lang din yata siya nakapunta dito kasi nga sobrang layo talaga. Pero maganda dito, unlimited ka sa gulay, sa saging na magaganda at sa fresh air. Bale, nag-i-stay lang talaga dito ay si Mama Arlene at si Uncle. Ang tawag nga ni Mama dito ay ang kanyang palasyo kasi dito niya na daw talaga gusto magstay. Mga 7:30 AM nga umalis na kami kasi may trabaho pa din yung iba. At kami naman ni King Kong ay babalik sa bahay ni Auntie Tess at i-enjoy ang maitom sarangani. Marami pa rin siyang mga ibang friends na pinakilala sa akin, mga places na pinakita. Medyo hirap na nga lang ako kasi mabigat na talaga yung tiyan ko. Laki-laki na ni baby. Sana ay subaybayan niyo pa rin ang aking journey with my baby and King Kong. And that's it for today. Jane, Mite Correteri Gato. Bye-bye. See you on my next vlog.